Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes tayo ngayon, 26 na ng Pebrero 2024. Kabilis ng panahon. Nasa huling Monday na ho tayo ngayon ng Pebrero. Sa ulo ng ating mga balita, malamig na panahon mararanasan sa Luzon, epekto ng nagbabalik na amihan. 1.2 billion peso cash tinanggap ng 50,000 beneficiaries ng pinakamalaking serbisyo pair ng Pangulong BBM sa Sultan Kudarat. Legalisasyon ng motorcycle taxi, prioridad ng Kamara. 3 patay, 6 ang sugatan sa banggaan ng 3 sasakyan sa Ilocos Sur. 2,000 hektaryang bundok na sa Benguet ang nasasalanta ng forest fire. Eastern Samar niyugnog ng magnitude 5.0 na lindol. 8,000! 8,000 na. Pag-aabunuhin nyo naman ako, 7 lang. 7,000! 7,000 po ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Nagbalik ang malamig na panahon sa ilang bahagi ng Luzon, epekto ng Northeast Monsoon o amihan. Ayon kay Grace Casañeda ng Pag-asa, ang amihan na magdadala ng malamig na panahon sa madaling araw at kalat-kalat na mga pagulan sa Metro Manila, Northern Luzon at Central Luzon. Asahan din na maulap na papawari na may isolated light rain sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon kasama ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, the rest of Central Luzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Apektado naman ang Easterlies ang Bicol Region, pagdudulot ito ng pagulan at thunderstorms. Sana nga po magkaroon ho ng mga pagulan lalong-lalo na dyan po sa Nueva Ecija. Kawawa yung mga tanim na kalamansi. Dedo na. Ginanap naman sa Sultan Kudarat ang pinakamalaking bagong Pilipinas Serbisyo Pair ng Pangulong Bongbong Marcos. Isang pagpapakita ng dedikasyon nito na may alapit sa publiko ang serbisyo ng gobyerno. Dala ng iba't ibang ahensya sa BPSF ang may 1.2 billion pesos na laga ng cash assistance at mga programa para sa 150,000 na mga beneficiaries. Bilang tugon sa direktiba ng Pangulong Marcos, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nanguna sa pagbubukas ng BPSF. Sinimulan kahapon, magtatagal hanggang ngayong araw na ito at ginaganap sa Provincial Capital Compound ng Isulan, Sultan Kudarat. Nasa event din ang Special Assistant to the President, si Secretary Anton Lagdameo Jr. Ayon kay Romualdez, ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Pair ng Pangulong Marcos sa lalawigan ng Sultan Kudarat ay hindi lamang katuparan ng pangako ng pagkakaisa, kundi isang dagdag na patunay na malapit ang Mindanao sa puso at isipan ng mga nasa Malacanang ngayon. Ang Sultan Kudarat leg ng BPSF ang 12 serbisyo pair na inilunsad noong pang nakarang taon. Lumalahok dito ang 50 mga ahensya ng gobyerno, dala ang 300 at 29 na mga programa, mga proyekto at mga serbisyo. Ito ang kauna-unahang BPSF sa Region 12 o Socsargen. Nagkakahalaga naman ng 200 million pesos ang cash assistance na dala ng iba't ibang ahensya sa Sultan Kudarat. Kasama rito ang payout para sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at mga displaced workers o tupad ng Department of Labor and Employment. Samantala, bibigyan prioridad ng Kamara ang pagpapatibay ng panukala kaugnay ng legalisasyon ng motorcycle taxi at ireforma ang kasalukuyang regulasyon ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS.
Alinsunod na ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos para mas maging inclusive ang pag-unlad sa bansa. Ayon kay House Speaker Rotten Romualdez, gusto ng Pangulo na mabigyan ng maraming opsyon ng mga commuter, kaya't isinusulong nito na gawing legal ang operasyon ng motorcycle taxi at luwagan din ang regulasyon sa TNBS. Sinabi ni Romualdez na tututukan nila ang pagpasa ng House Bill 3412 na inakda ng One Rider Party List representatives na sina Rods Gutierrez at Bonifacio Busita batay sa direktiba ng Pangulo na pagandahin ang transportation sector. Layunin ng panukala na tugunan ng balakid sa legal na pagbibiyahe ng mga motorsiklo na pinagbabawal sa kasalukuyang batas at matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay. Samantala, 3 naman ang patay, 6 ang sugatan sa nangyaring karambola ng mga sasakyan sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Kinilala ni Police Captain Alberto Ramos Jr., ang Chief of Police ng San Ildefonso, ang mga nasawi na sina Gian Marco Domingo, yung driver ng Honda PCX, Rodel Palakpak, driver naman ng Honda NMAX, at ang backrider nito na si Mark Joper Tamayo, 17 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, nakainom ng alak ang mga biktima nang mangyari ang naturang aksidente. Nabangga ang 3 ng isang humaharurot na van na umako pa sa kasalungat na lane at kinaladkad ang 2 motorsiklo. Patuloy pang inoobserbahan ang kalagayan ng iba pang mga biktima na nasa malubhang kalagayan, kabilang ang backrider ng Honda PCX at ang driver ng van at 4 na pasahero nito. Nasa 2,000 hektarya na ng kagubatan ang tinupok ng apoy sa Benguet. Patuloy pa rin inaapula ng Bureau of Fire Protection ang 7 forest fires kung saan 4 katao na ang nasagip mula sa bayan ng Tuba. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection Tuba Fire Marshal na si Senior Inspector Meson Asing Jr., naitala ang mga forest fires sa Itogon, Bocod at Kabayan. Sa tala ng Bureau of Fire Cordillera Administrative Region, mahigit na sa 60 forest fires ang sumiklab sa buong rehiyon simula pa noong Enero 1. Aminado naman ang Bureau of Fire Protection na wala silang kakayahan na mag-apula ng sunog sa mga matataas na kabundukan. Hindi po katulad sa ibang bansa na talagang bahagi na po ito ng kanilang competency. Ayon sa Senior Fire Officer na si Ace Carolino ng Bureau of Fire, malaking hamon sa kanila mga forest fire na mabilis kumalat lalong-lalo na kapag panahon ng tagtuyot. Yan po man sinabi ni Carolino na sa mga susunod na taon ay magkakaroon na sila ng aerial assets para sa pagresponde sa mga high altitude area. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan sisimulan ang naturang programa dahil ayon kay Carolino, una muna ang pinupunan ng mga lugar na kulang ng fire truck at wala pang fire station. Yung phase 2 nito, magkakaroon na po tayo ng capability na mag-apula ng sunog sa mga matataas na lugar. Hopefully po, hindi pa po natin masabi kung hanggang ilang taon pa, pero magkakaroon din po tayo ng mga aerial assets para magkaroon po ng mga capability yung ating mga bombero na magtambak ng tubig mula sa high altitude hanggang doon sa mga nasusunog na bundok. Niyarinig naman ang magnitude 5.0 na lindol ang bahagi ng Eastern Samar kahapon. Ayon sa PBOX Tectonic, ang origin ng lindol, ang epicenter ay nasa 12 kilometers timog kanluran ng Jipapad, Eastern Samar. Ang unang anunsyo ng PBOX ay nasa magnitude 4.8 ang lindol sa San Jose de Bawan, Eastern Samar, pero nirevise ito sa 5.0 matapos maberipika ang mga datos. Naramdaman ang pagyanig sa Villarreal, Samar, Dulag, Leyte, Mapanas at sa Northern Samar. Pinag-aaralan na ng liderato ng Kamara ang panukalang 150 hanggang 350 kada araw na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Mas mataas sa 100 pisong taas sahod na inoprobahan ng Senado. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Manex Dalipe, bilang tinig ng mga mamamayan sa Kongreso, kinikilala ng mga kongresista ang problema ang kinakaharap ng mga manggagawa, dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagliit din ng kanilang kakayahang makabili.
Sinabi ni Dalipe na inatasan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Kamara na tukuyin ang epektibong paraan kung paano mapapalaki pa ang take-home pay ng mga manggagawa, kabilang ang pagsasabatas ng aumento sa sahod at pagbabago sa mekanismo ng regional wage boards. Bilang pagtugon sa direktiba, sinabi ni Dalipe na nakahanda na ang House Committee on Labor and Employment na gawing prioridad ang pagsusuri sa mga nakabimbing panukala kaugnay ng aumento. Kabilang na dito ang panukala ni Deputy Speaker Raymond Mendoza na nagsusulong ng 150 pesos across the board wage increase. Sinabi ni Dalipe na naniniwala din ang mababata sa Kamara na ang inoprobahang panukala ng Senado na 100 pisong arawang sahod ay hindi sasapat sa pangangailangan ng mga manggagawa. Tiniyak ni Senator Bongo, co-author naman at co-sponsor ng Senate Bill 2534, na maging ang mga indigent at mga nagugutom ay makikinabang sa 100 pisong minimum wage increase bill sa harap ng tumataas na presyo ng mga bilihin sa bansa. Iwala si Senator Go na ang panukalang napagtibay na nila sa huling pagpasa ng Senado ay susuportahan ng mga kapwa nila mambabatas at maging ng gobyerno upang maiangat ang buhay ng mga mahihirap. Umapila din ang senador sa mga nakakaangat na miyembro ng lipunan at mga negosyante na suportahan ang 100 peso wage hike bilang pagtugon at pagtulong sa mga ordinaryong manggagawa. Iginit pa ni Senator Go, miyembro ng Senate Committee on Labor and Employment at Committee on Social Justice, ang 100 pisong wage hike ay matutulong para sa mga manggagawa na makaagapay sa kasalukuyang kondisyong pang-ekonomiya at tumataas na halaga ng pamumuhay dahil sa iba't ibang factor tulad nga ng inflation. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15. Oy, good news naman sa mga senior citizen at sa mga PWD o mga may kapansanan. Posibleng maipatupad na sa susunod na buwan ang 500 peso grocery discount. Pinamamadali ni House Speaker Martin Romualdez ang 500 peso discount ng mga senior citizen at mga PWD sa mga grocery store at mga supermarket. Kasunod ito ng panukalang batas na iniharap ni Albay Representative Joey Salceda, ang chair ng House Committee on Ways and Means, na gawing 125 pesos kada linggo o 500 pesos na kada buwan ang discount ng mga lolo at lola at mga PWD para sa mga binibili nilang grocery. Sa kasalukuyan, nasa 65 kada linggo lamang ang discount ng mga senior at mga PWD o 260 pesos kada isang buwan para sa mga grocery. Ayon pa kay Romualdez, kaya nang ipatupad sa susunod na buwan ang 500 peso discount dahil isang memorandum circular lamang ang kailangan dito mula sa Department of Trade and Industry. Nananawagan si Senator Amy Marcos sa Department of Budget and Management na huwag munang ilabas ang 26.7 billion pesos na pondo ng kontrobersyal na AKAP program ng DSWD. Ang punto ng senador, kailangan munang malinaw ng DSWD ang mga bumabalot na issue sa bagong programa. Nakakatakot niya na napakalaki ng pondo ng AKAP pero wala pang implementing rules and regulation. At kung kanino mapupunta ay wala pa rin tukoy na ahensya. Desidido ang presidential sister na maggulong ng bukod na investigasyon sa AKAP na pinaghinalaang nagagamit na suhulan para naman sa People's Initiative. Naninindigan din si Senator Amy na walang benepisyaryo ng 4PISA ang nawala ng ayuda sa kanilang nirealign na pondo sa iba't ibang social amelioration program. Ang problema, sabi ni Senator Amy, ibinuka niya na sumulpot ang bilyones na pondo ng AKAP kaya siya'y pinupulutan ngayon ng mga kongresista. Problema kasi nabuko yung AKAP, biglang galit na galit sila. Gumagawa naman ng kwento yun kasi hawak ko yung budget ng DSWD. Kahit ano pinaglalaban ko yung budget na yan, ayoko may sole, ayoko talagang mabawasan. Talagang alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Samantala, sinabi din ng senador na natutuwa pa nga ang DSWD sa realignment ng pondo dahil mapapakinabangan ito ng milyon-milyong mga mahihirap na Pilipino.
Una na ibinunyag ng senadora na gagawin naman ng premyo ang AKAP sa mga lokal na pamahalaan na makakakuha ng pinakamaraming pirma para sa Project PI. Yung unspent portion, ihati muna sa mga ibang project, tapos nagdagdag na lang ako ng iba pang pondo para hindi yun nga mabawasan ng tuluyan yung para sa 4Ps. Ayun. As a matter of fact, tulad ng sinabi ko, natuwa nga yung DSWD kasi pag hindi mo nagastos yung pera, isusoli mo sa taon na yon, sa susunod na taon, talagang kakaltasin na yung 8 billion sa 4Ps budget na iwasan namin mangyari. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang lalaking armado napatay naman ng mga pulis sa magkahiwalay na operasyon matapos makipagbarilan sa Davao City. Detalye ng balita mula kay John Suter mula sa Action Radio Davao. Doon may buntag. Patay ang isang lalaking armado matapos nakipagbarilan sa kapulisan ng Santa Ana Police Station pasado las 9:05 ng gabi sa Purok 5, Barangay 23-C, Quezon Boulevard, Davao City. Ang napatay na kilalang si Giovanni Indak, nakatira sa Purok 10, Barangay 31-D, Quezon Boulevard. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ronald Lao, hepe ng Santa Ana PNP, pagdating nila sa lugar na malaya ng sospek kaya pinaputukan sila. Nang gumanti ng putok ang kapulisan, napatay ang sospek. Samantala ilang minuto lang ang nakalipas sa Purok 7, Kawayanan, Barangay 8-A, Davao City. Napatay naman sa drug bypass operation ng San Pedro Police Station ang lalaki na bibenta ng illegal na droga matapos itong nanglaban. Nakilala na ito sa alias Venven at narecover sa kanyang posisyon ang 5 grams na shabu na nagkakahalaga ng 34,000 at isang unit ng submachine gun. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Samantala, isang barangay chair naman, kagawad at tanod. Patay! Isa naman ang sugatan ng lusubin at pagbabarilin ng 4 na armadong kalalakihan sa barangay hall. Ito'y sa Dadya Diotsan, Isidro, Leyte. Detalye mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga aga, Jimmy. Dead on the spot ang barangay chairman, barangay kagawad at barangay tanod matapos lusubin at pagbabaralin sa loob ng barangay hall ng 4 armadong kalalakihan sa bayan ng San Isidro, Leyte. Kinilala ng Police Regional Office 8 ang biktima sina Barangay Chairman Elizalde Tabon, Barangay Kagawad Paul Almentero at Barangay Tanod Rusty Salazar. Sugatan naman si Barangay Tanod ak sila ginagamot kayon sa ospital. Nangyari sa insidente alas 9:30 ng gabi sa Barangay Dahad Jud sa San Isidro, Leyte. Pagkatapos ng insidente agad tumakas mga sospek sakay ng 2 XR motorsiklo. Sa kasalukuyan, inaalam pa ng kapulisan ang motibo sa krimen. Ito ng pangatlong insidente sa pamaril ngayong linggo sa 3rd District ng Leyte ng mga biktima ay mga barangay opisyal. Noong Pebrero 20, pinagbabaril ang isang barangay kagawad at patay sa barangay Tugas, Tabango, Leyte. Pebrero 23 naman, pinagbabaril ang isang barangay kagawad naman sa Tag-Abaca, Leyte. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Nga ba, sunod-sunod na ito mga pamamaril niya sa Leyte. 42 marijuana bricks na recover naman sa 4 na suspect sa Lubwagan, Kalinga. Naimbag na bigat kadakayamin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy? Higit sa 5 milyong piso ang halaga ng marijuana bricks ang nakumpiska sa 4 na nahuling drug courier sa Sitio Dangoy, Lubwagan, Kalinga. Nagpapatupad ng checkpoint operation ang mga operatiba ng Kalinga PNP at hinarang isang Hyundai Stargazer SUV na may plakang K2X501 na tinangkang iwasan at binangga ang nakaharang na signage ng checkpoint. Na-recover ng mga otoridad sa backseat ng sakyan ang 42 piraso na marijuana bricks na may timbang na 42,000 gramo at standard drug price na 5,040,000 pesos na nakalagay sa 4 na karton, backpack at traveling bag na tinangkang ipuslit ng mga suspect. Inaresto ang mga ito na pang mga taga-Bulacan at sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakumpiskang kontrabando ay dinala sa Lubwagan Municipal Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon.
Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Just na kina Romy. Tatlo pang miyembro naman ng teroristang Daula Islamia Maute Group ang nasawi sa nagpapatuloy na operasyon ng militar sa Munay, Lanao del Norte. Nangyari ang pinakahuling enkwentro sa Barangay Rawain kung saan 3 sundalo rin mula sa 103rd Infantry Brigade ang sugatan. Ayon kay Brigadier General Igor Ray Baroquillo Jr., commander ng 103rd Infantry Battalion, wala pang pagkakakilanlan sa mga nasawing terorista. Habang na-recover naman sa lugar ng bakbakan ang isang M16 rifle na gamit ng mga kalaban. Magugunit ang nasawi ang 6 na sundalo ng 44th Infantry Battalion habang 4 na iba pang nasugatan sa unang enkwentro noong February 18 sa Munay, Lanao del Norte. Samantala, dahil naman sa patuloy na bakbakan laban sa mga terorista, mas pinaigting pa ng Northern Mindanao Regional Command ang kanilang depensa sa Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ito'y bunsod ng mga nagdaang enkwentro ng Daula Islamia Group na kapitil sa buhay ng ilang magigiting nating kawal. Ayon kay Major General Gabriel Biray III, Commander ng 1st Infantry Division ng Armed Forces, ito'y bahagi ng kanilang dedikasyon sa pagprotekta ng kanilang mga komunidad at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Sa ngayon, 3 sundalo pang patuloy na nagpapagaling sa isang ospital sa Iligan City at sa Camp Evangelista Station Hospital matapos sila'y mapuruhan sa nangyaring labanan noong Huwebes sa bayan naman ng Matampay. Bilang tugon sa direktiba naman ng Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagbibigyan ng tulong sa pamilya ng 6 na sundalong nasawi sa pakikipagsagupaan sa teroristang grupong Daula Islamia sa Lanao del Norte noong February 18. Bilanggit ni Speaker Romualdez ang direktiba ng Pangulo sa pagharap nito sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa Sultan Kudarat kung saan inilunsad ang bagong Pilipinas Servicio Payer nitong linggo. Sinabi ni Romualdez na gusto niyang magbigay pugay sa ating magigiting at matatapang na masundalo na nakipaglaban sa isang enkwentro sa Lanao del Norte. At ayon sa kanya, as instructed down ang Pangulong BBM at bilang pasasalamat sa serbisyo at sakripisyo ng 4 na sugatan at 6 na nasawing sundalo, magbibigay ng cash assistance ang speaker, gayon din ng educational at livelihood assistance para sa kanilang pamilya at mga naulila. Sikyo kritikal matapos naman pagbabarilin sa Sariaya, Quezon. Detalye na balita mula kay Benji Antioquia, RH33. Benji? Critical ngayon ang isang security guard matapos na ito ay barilin ng riding in tandem o gunman sa bypass road sakop ng barangay Sampaloc 2, Sariaya, Quezon. Kinilala ang biktima na si Eleuterio Lopez, 54 anyos ng Purok 5, Barangay Tumbaga 1 ng nasabing bayan. Ayon sa report ng Sariaya Police, dakong alas 5:40 ng hapon, sakay ang biktima na kanyang single na motorsiklo galing sa Tumbaga 1 at papauwi na sa kanilang barangay nang mula sa likuran ay barilin ito ng mga salarin na magkaangkas sa isang hindi natukoy na motorsiklo. Nagtamo ito ng 3 tama ng baril sa likod. Mabilis naman na tumakas ang mga salarin at iniwang nakabulagta ang biktima matapos ang pamamaril. Na-report naman sa mga otoridad ang pangyayari at agad na isinugod ang biktima sa mga nag-responding tauhan ng MDRMO sa Ace Medical Center sa Sariaya at nilalapatan na ngayon ng Lunas. Na-recover sa crime scenes ang 4 na basyo na mula ng kalibre 45. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad at pinaghahanap na ang mga suspek at ang inaalam ito kung ano ang motibo sa nasabing pamamaril. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benji Antioquia, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Benji. Samantala, latest mula sa Mindanao, mula kay Junti Makutak. Joint MPOC at MDRRM sa meeting ipinatawag ng Lanao del Norte Governor kaugnay ng nagaganap na bakbakan pa rin sa Munay, Lanao del Norte. Detalye mula sa RH19. Assalamualaikum Jun. Alaikum assalam Kuyang Angel.
Kaugnay sa naganap kamakailan na military operations na nauwi sa enkwentro sa pagitan ng AFP at ng Dawla Islamiyya Maute Group sa bayan ng Munay, Lanao del Norte, nagpatawag ng Joint Municipal Peace and Order Council at Municipal Disaster Risk Reduction Council meeting ang pamanuan ng Lanao del Norte Provincial Government sa pangunguna ni Governor Imelda Quibranza Dimaporo. Kasama ang dalawang board members na sina Abdani Buanding at Ahmad Taha na dinaluhan din ng Deputy Brigade Commander na si Colonel Billy De La Rosa ng 103rd Infantry Haribon Brigade, Lieutenant Colonel Christopher Cunanan ng 44th IB, DILG Lanao del Norte Provincial Director Bruce Colao at LGOO5 Charity Care Lavandero, kasama din si former Congressman and Governor Bobby Dimaporo. Sa report ng AFP, nakikita mano nila at pinaniniwala ang humihina na sa larangan ng numero at sandata ang Dawla Islamiyya Maute Group na nasa ilalim ng kanilang series of hot pursuit operations. Ang panawagan ng militar sa publiko sa lugar na huwag magpanik at manatili lamang sa normal nilang araw-araw na gawain at pamumuhay at ginagawa lamang umano ng military ang kanilang trabaho. Ipinaliwanag naman ni Governor Dimaporo ang responsibilidad o papel na dapat ginagampanan ng bawat barangays at municipal officials para sa kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan, agaran unong makipag-ugnayan sa AFP at sa PNP dahil sa sila umano ang dapat na unang nakakaalam kung may mga presensya ng suspected ICs sa kanilang AOR. Sa ngayon, nakaburol na ang 6 na mga sundalong nasawi sa kanilang mga pamilya at naiuwi na sa kanilang mga tahanan, habang ang sugatang 4 naman ay patuloy na nagpapagaling. Mula sa kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, laundry day today. Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry sa triple stain-away formula. Tanggal ang matitinding bancha based on test sa chocolate, mud, and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Good news nga muna tayo. Welcome sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Baguio. Ang pagbabalik operasyon sa Pilipinas ng online gaming giant na 188Bet mula sa Isle of Man. Ayon kay Pagcor Chair at CEO Altenco, nagpapakita ito ng kumpiyansa ng gaming giant sa regulatory environment ng bansa. Sinabi pa ni Chairman Tenco na ang desisyon ng 188Bet na magbalik operasyon sa bansa isang positibong pagtugon sa kanilang panawagan sa mga gaming investors na magbalik na ng Pilipinas. Tiniyak din ng Pagcor Chief na sa 188Bet at iba pang posibleng investor na patuloy ang pagiging patas ng ahensya at magkakaroon ng level playing field sa mga dependable regulatory framework. Kasabay nito, hinimok din ni Chairman Tenco ang mga mamumuhunan na sabayan ng growth momentum ng Philippine gaming industry. Mag-ooperate ang 188Bet sa bagong Philippine-based company na Best Commerce Corporation. Lisensyado na ito at nire-regulate din ng Pagcor. Isa pang good news, 7,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ang clue na iniwan natin kahapon sa Radyo Henyo, umiikot. Parang mundo. Umiikot. Ang clue ay umiikot. Anong bagay na umiikot? Dalawang bagay po yung ating hinahanap at yung dalawang items na yun ay parehong merong bahaging umiikot. Magandang umaga, Pilipinas! Ang inyo po mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang policy natin dito kung sino yung unang makapagbibigay ng tamang sagot. Uy, si Jericho Rosales at saka Catherine Bernardo, nagkakamumutihan nga daw ba? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning!
Marami na sa mga close friends ni Jericho Rosales at Catherine Bernardo ang nagdududang magkakaroon sila ng magandang relasyon. Pagkatapos ng breakup ni Catherine at Daniel Padilla, inannounce na ring matagal ng hiwalay sina Jericho at ng asawa niyang si Kim Jones. Kasunod nito ay nakikitang magkasama ni sina Echo at Catherine. Nakunan pa silang magkasamang nagja-jogging sa Marikina at kapansin-pansin din ang mga pagko-comment ni Echo sa mga Instagram post ni Catherine. Ayon sa ilang na pagtanungan namin, napapangiti ng daw ang aktor kapag tinutukso ito ng mga kaibigan niya kay Catherine. Minsan nga ay nagtatanong para ang aktor kung pwede raw ba or bagay ba sila, pero wala naman silang nababalita ang magkakasama silang lumalabas o pinopormahan ito ni Jericho si Catherine. Kaya ang sabi ng iba, pwedeng gimmick lamang ito at baka meron silang film project na pagsasamahan nila. Baka pinapakiramdaman din daw sa mga fans kung tatanggapin ba ang kanilang tambalan. Pero marami pa rin ang nagdududang baka nga nililigawan ni Jericho si Catherine. Kaya abang-abang na lang tayo dahil lalabas din naman ang totoo kung sakaling magka-developan silang dalawa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Iprereklama si Senador Lito Supremo Lapid bilang adopted son ng bayan ng Tumawini, Isabela. Ito'y bahagi na rin ang pasasalamat ng munisipalidad ng Tumawini kay Senator Lapid dahil sa malaking kontribusyon nito sa pag-unlad at pag-develop ng bayan sa mga proyektong inilaan ng senador. Ayon kay Mayor Benos Bautista, kabilang sa mga proyektong natapos na sa tulong ni Supremo ay ilang kilometrong farm to market roads at concreting ng mga barangay road. Kabilang din sa proyektong pinondohan ni Senator Lapid ang Rodolfo Albano Astrodome at bagong legislative building sa bayan ng Tumawini. Nagkakahalaga ang air-conditioned Astrodome ng 225 billion pesos na galing sa kontribusyon ni Senators Lapid, JB Ejercito, dating Senate President Tito Soto, Congressman Tony Pet Albano, Governor Rodito Albano, habang ang 60 million pesos ay mula naman sa lokal na pamahalaan. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, sa amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Siyam katao naman kabilang o naaresto sa sinalakay na drug den sa Calasiao, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Basantos siya kabasanid si Kamiyan sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Arestadong siyam katao ng pinagsanib na puwersa ng Calasiao PNP at PDEA sa sinalakay na drug den sa barangay Binleg ng nabanggit na bayan. Sa ulat ni PDEA Region 1 Director Joel Plaza, naaresto ang maglibin partner na umano'y maintainer ng drug den na kinilalang sila Delphine Peralta at Maricel Jimenez, kapwa na sostong gulang at 7 drug visitors na naaktuang sumisingot ng pinagbabawal na droga. 13 plastic sachet ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa operasyon na tumitimbang ng 13 gramo at nagkakalaga ng halos 70,000 piso at mga drug paraphernalias. Nasa kustudiya ngayon ng PDEA Pangasinan ang mga suspek at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. At teka nga pala, meron pala tayong dagdag kaalaman ngayong araw na ito, ha? Ang ating dagdag na kaalaman ngayong araw na ito ay ang kamatis na itinanim po sa Florida. Nasa Disney World. Matatagpuan po sa Disney World ang isang tomato plant. Isang puno ng kamatis na nakapamumunga po ng 32,000 tomatoes in one harvest. Kita ho ninyo, lupit ano ha? Kaya nga ito po ay nag-set na ng world record bilang kauna-unahan sa buong mundo, na nakapamunga ng 32,000 tomatoes, tumitimbang po ng 1,151.84 pounds. Balupit, ano ha?
At umaabot na ang inookupang lugar nito ng 538 square foot. Heirloom tomato tree. 1.5 isa't kalahating taon bago daw po ito maging full size. At after 7 months ng mulang pagkatanim nito, gano'n na siya kalaki. Tsaka mamumunga. Lupit ito. Nasa loob po yan ng specially built greenhouse sa Disney World sa Florida. Lupit, ano? Ganda, kaya talaga pagka sinuportahan natin ang sektor ng nasa loob pa mismo ng Disney World, pagka sinuportahan talaga natin ang agrikultura, aasento talaga ang sektor ng pagsasaka. Kaya nga, congratulations sa Department of Agriculture, mantakin mo. Sa ngayon, ang Pilipinas po ang number 1 sa buong mundo. 23 and 2024. Ang Pilipinas na ang number 1 rice importer sa buong. Ano ba yan? Ay, nako. Naungsan na natin ang China. Tinalo pa natin ang Indonesia. Ano pa ba yung mga bansa na diba? Ay, nako. At nag-i-import tayo sa mga bansang tinuruan natin kung paano magsaka. Ay, nako. Kailan ba natin magiging prioridad talaga ang sektor ng pagsasaka? Kaya nga, ang kasabihan nila ito ay magandang slogan ngayon. No farmers, no food. Diba? Totoo naman, pagka walang magsasaka, paano natin ma-achieve ang ating food security? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, kaya muli maraming salamat po kay Governor Helen Tan sa kanyang pong patuloy na pagmamalasakit sa ating pong mga magsasaka. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga magdiniyog na dating umaasa lamang po sa Kopra, ngayon mga big time mga MSMEs na, kahit paano may pinagkakakitaan na silang extra. Yung pong mga gagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ni Dr. Helen Tan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron ho silang tangerine chocolate. Yan po yung brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Kaya dyan sa mga suki natin abroad sa iba't ibang panig po ng mundo, tulungan po natin. Ito pong ating mga kababayan na nagsisikap na paunlarin ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagiging MSMEs. Ayan, magandang umaga po sa mga taga Mulanay, Quezon. Tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Pero sabi po ni Dr. Helen Tan, i-check nyo rin yung mga iba't ibang mga variants nito sa tangerinechocolate.ph. Nang sa gayon, tama ho ang inyong ma-order. Maganda umaga, Pilipinas! Chacha, hindi prioridad ng mga foreign investors ayon naman kay Senator J.B. Ejercito. Detalye na balita mula kay Raymond Paa sa Res 28. Raymond. Wala sa listahan ng mga dayuang negosyante ang charter chains o Chacha na hinahanap ng pamahalaan para mamuhunan sa bansa. Ito ang deklarasyon ni Senador J.B. Ejercito sa mainit pa ring usapin ng Chacha. Ayon kay Ejercito, pangunahin sa tinitingnan ng mga foreign investors ang consistent na patakaran ng gobyerno. Pangalawa ay ang problema sa graft and corruption kaya dapat mawala ang red tape. Pangatlo ay ang supply at presyo ng kuryente na mahalaga sa manufacturing sector. At pang-apat ay sa infrastructure. Para kay Ejercito, marami na silang mga batas na naipasa gaya ng Public Service Act at Public-Private Partnership o PPP pabor sa mga dayuang negosyante. Giit ng senador, wala sa timing na pag-usapan ngayon ng Chacha. Abala ang Senado sa pagdinig sa Resolution of both Houses number 6 para sa Economic Chacha, ngunit voting separately ang Senado at Kamara de Representantes. Habang sa Kamara naman ay sisimulan ng pagdinig sa Resolution of both Houses number 7, ngunit pabor sa voting jointly ang Senado at Kamara. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pero kay Congressman Geraldine Roman, pabor naman siya sa isinusulong na economic chacha. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37 Danny.
Suportado ni Bataan 1st District Congresswoman Geraldine Roman ang isinusulong na economic provision ng pagbabago na sa Ligang Batas ng Pilipinas. Isinagawa ni Congresswoman Roman ang pahayag pabor sa charter change sa pagdiriwang ito ng ika-27 anibersaryo ng kababaihan ng Bataan tungo sa Kunlaran o Kabaka sa bayan ng Hermosa, ang pinakamalaking grupo ng kababaihan sa Bataan. Kaalinsabay ito ng buwan ng kababaihan o Women's Month ngayong buwan na Pebrero, kung saan nakiisa ang Kabaka Hermosa members sa pagdiriwang kasama sina Bukal Tony Roman, dating Congresswoman Herminia Roman at mga lokal na opisyal ng Hermosa. Dagdag pa ni Roman, panahon na niya para maipasa ang aspetong pang-ekonomiya sa pagreserba ng konstitusyon kagaya ng mga naging hakbang ng mga kalapit bansa natin sa Timog Silangan, Asya, lalo na sa usapin ng mas mataas na porsyento ng pagmamayari ng mga negosyo ng mga banyagang mamumuhunan. Si Congresswoman Roman ay nasa ikatlong termino na bilang kinatawan ng unang distrito ng Bataan at napabalitang sasabak sa senatorial race sa 2025 midterm election. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya pa ba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Speaking of Pampanga at saka sa Central Luzon, nagpapatuloy po yung paanyayaan sa atin ng Westchester Realty. Samantalahin po may mga natitira pang mga units ang mga proyekto ng Westchester. Yan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Samira. Ang pinakamura ng ready for occupancy unit sa buong housing industry. Okay, mantakin ho ninyo 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Easy as in term, 5% lamang down payment na pwede pang gives. Ay ano pang iniintay ho ninyo to para ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya? Magkaroon po, makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Napakagandang investment opportunity po ito dahil napakalapit lamang nito sa Clark International Airport. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng trip or 2 patungong Taiwan, Japan, Ohio ko sa mga suki natin dyan sa Japan at Singapore, Macau at iba pang Asian destination, natatamaan po ng inyong ipupukol na dart. Maganda umaga, Pilipinas! Personal na inspeksyon ni Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health, ang bagong Super Health Center sa Carmona, Cavite. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Senator Go, ang Super Health Center ang maglalapit ng mga pangunahing serbisyo sa pangangailangang pangkalusugan ng mga residente ng Carmona at mga karating lugar kung saan bibigyan diin ang maagang pagtuklas ng sakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng medical consultation. Ayon sa Senador, ang Super Health Center ay isang uri ng polyclinic na maaaring tumanggap ng panganganak, mayroong mga dental, laboratory at x-ray requirement. Narito rin ang primary care ng Universal Health Care, konsulta ng PhilHealth at makatutulong ito para ma-decongest ang mga ospital. Ayan. Magandang umaga po sa mga taga Carmona, Cavite. Dalawa po naman ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo kung saan man ho tayo dadako. Magandang umaga kay Congressman Roy Loyola ng Carmona, dyan po sa Cavite. Ang dalawang formulation po ng family alcohol, yung family 70% ay isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayun yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga,
Pilipinas. 47 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ang tulog nyo. Ayan. Yan ang benepisyo ng mga nag-uultabayo. Kahapon nga, nakausap natin si Attorney Ran. Ang sabi niya, pati pala mga doktor na merong mga cancer patients, talagang nire-recommenda na ang paggamit po ng ultabayo dahil malaki daw ang na itutulong nito para ma-boost ang kanilang immunity. Siyempre, yung mga may cancer, may mga immunocompromised yan. Ayan, ha? Pero actually, ang ultabayo po na nagtataglay ng postbiotic, ang postbiotic po naman ay dinevelop po ng mga Hapon para mga makatulong ng ma-achieve natin yung tulog, ano, yung magandang tulog. Pero ito rin po ay nagpapalabas o nakakatulong para lumabas, malabanan o mapalakas ang 4 na immune system. Yung ano, basta may iba't iba paliwanag ho ng mga dalubhasa yun, hindi naman tayo dalubhasa. Sila na lang kausapin natin, ano, ha? Anyway, ang ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ayan, ha? Kaya kung may mga concerns pa ho tayo bukod ho sa benepisyo nito sa pagtulog, pwede ho nating tanong mula po sa mga health experts mula sa 0917-110-6580. Ngayon, saan daw po ito available? Available po ito sa Lazada, sa Shopee, at sa lahat po ng mga branches ng Mercury, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Para maging maganda ang ating gising, magkaroon tayo dapat ng magandang tulog. Diyan po tutulong sa atin ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available po sa Pilipinas, rekomendado ng mga doktor. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, happy viewing sa ating mga avid listeners dyan po sa SBMA, ha? Sina Marita Solomon, Mami Ludi Eya, Emma Estribor, Joel Eya, Rhea Eya, dami na mga Eya, ano, ha? Yan, ha? Gina Lalata, Justin Lalata at Angel Gabriel Jr. Batiin na rin natin ang happy birthday si Engineer Eng Sukro, Director Eng ng DPWH. Si Director Eng po ay nanay ni Mayor Jury Sukro ng Kalibo, Aklan. Ayan, ha? Director Eng, happy birthday. Actually, kahapon ho yung birthday niya. Magkakasabay sila. Si Governor Lala Mendoza naman ng North Cotabato, yung napakasipag daming gobernador dyan sa North Cotabato, nagdiwang din ang kanyang birthday. Ayan. Hindi ko nasasabihin. Magalit pa si Gov pag binanggit natin na siya 25 na. Ayan. Rumble. Ayan, ha? Oy, happy birthday din pala, ha? Sa isa pang gwapo, si Attorney Manny Casino. Ayan, ha? Binabati siya na kanyang may bahay na si Judge Casino. Happy birthday, Boss Manny, ha? Si Boss Manny po naman ay mula po sa Globe, BP ho ng Globe Telecoms. Ayan, ha? Happy birthday sa lahat ho ng mga nagbi-birthday. Ayan, ha? Meron naman tayong tatanungin. Sino ang padrinong senador ni Yusek Tulog? Malupit itong undersecretary. Hindi ka nahiyaman lang doon sa mga nag-recommend ho sa iyo. Kita ho ninyo, nasa harap ho siya ng presidential table. Lugto. Tulog na tulog. Kailangan natin ipagpadala natin ng ultabayo, ano, ha? Oo. Sino tong undersecretary na ito na hindi man lang nahiya doon sa kanyang mga padrinong senador? Kaya ka na-appoint dyan, buwisit ka. Dahil sa pakiusap ng 2 senador. Itong 2 senador naman, kilala nyo naman kung sino tong inyong minanok, ano, ha? Pinagpilitan ho ninyong ipwesto dyan po sa isang ahensya ng gobyerno. Ha? Oo. Pagsabihan nyo naman, huwag naman natutulog sa gitna ng mga activities, gitna ng sesyon. Ultimo, pagka may hearing sa Senado at sa Kongreso, natutulog. Pero pinakamalupit, nasa harap po ng presidential table, natutulog. Lalim na tulog ni Sir, hindi nga siya nagigising. Okay lang matulog sa gabi o madaling araw. Huwag naman habang nagtatrabaho, pinasisweldo ka ng taong bayan. Maganda umaga, Pilipinas! Gigil, sisingilin na naman tayo ng taxes natin, di ba? Abril, bayaran na naman ng tax. Tapos makikita mo, yung pinasisweldong isang undersecretary natutulog habang nasa konferensya, nasa mga meeting, habang nasa harap ng presidential table. Hindi nga nahihiya doon sa kanyang sekretary.
Sabi niya siguro, yung sekretary naman namin, lading kwenta, lading naman ginatbat eh. Tulugan ko na lang. Pag-untugin ko kayo ngayon dyan eh. Samantala, lalagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Expanded Centenarian Law ngayong araw. Isa sa batas ng Pangulo ang Senate Bill 2028 at House Bill number 7535 o ang Granting Benefits to the Filipino Octogenarians at Nonagenarians ngayong alas 9 ng umaga. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng 10,000 cash gift ang mga senior na umabot ng edad 80, 85, 90 at 95 habang 100,000 pesos naman sa 100 years old. Congratulations sa mga lola at mga lolong nakikinig ngayon ha. Palakpak! Sana matuloy yung pirmahan. Lain ito na maibigay ng mas maaga ang cash benefits sa mga matatanda upang mapakinabangan nila. O nga naman, kung hindi na umabot ng 100, edi wala na. Mantakin ho ninyo, magkano ibibigay? 10,000 peso cash gift. Pagka 80, 85, 90 at 95. Teka muna, paano yung 86? Wala pa. Kasi specific eh. 80, 85, 90, 95. Anyway, tingnan ho natin ha. Makikita natin yan sa implementing rules and regulation. Nakakatagdaring daglaan ng Pangulong BBM ang Magna Carta of Filipino Seafarers at ang Tatak Pinoy Act. Mamaya po yan, alas 9 ng umaga. Samantala, patay ang isang abogado matapos malunod habang nagpipiknik ito sa Peñarubia, Abra. Ayon sa Abra Police, kinilalang nasawi na si Princess Caroline Nicole Ibarra, 31 years old, residente ng Sinait, Ilocos Sur. Patay sa ulat ng pulisya kasama si Ibarra at ang kanyang driver na nagpipicture-picture sa kanya habang siya'y lumalangoy sa paliguan ng Calm Spring. Ang lalim po nito ay mga 2.5 meters. Sandali lamang umalis ang nagpipicture na driver upang may gawin, ngunit pagbalik nito nakita na lamang niya na nalulunod na ang abogado. Nasagip pa si Ibarra sa pagkalunod, ngunit binawian ito ng buhay bago pa man madala sa ospital. Isa pang abogado, patay naman sa bakbakan. Iginiit ang National Union of People's Lawyers Cebu Chapter na walang nangyaring engkwentro sa pagkamatay ng isang abogada at 4 na kasamahang rebeldeng komunista sa Bohol. Taliwas daw ito sa ulat ng Philippine Army na nasawi sa bakbakan ang 5 miyembro ng New People's Army. Ayon sa NUPL Cebu, inutusan sina Attorney Hannah J. Cesista na bakantehin ang kanilang bahay at persahang pinaghubad ng damit ang 4 na kasama nitong lalaki. Pinilit din umano ang 5 na magpagulong-gulong sa putik habang nagmamakaawa sa tropa ng gobyerno na itigil ng pagtorture sa kanila. Marami umanong magpapatunay na walang nangyaring engkwentro sa pagitan ng NPA at ng PNP sa sitio Matinao 2. Barangay Campagao, Bilar, Bohol noong Biyernes. Nabatid na sumapi ng NPA Bohol Party Committee si Attorney Cesista noong 2020. Napangasama nito ang kasamahan sa Kilusan si Parlito Segovia, na kabilang din sa napatay sa sinasabing shootout. Sayang ito, no? Abogado pa man din. 2023, bar lang pumasa eh. Diba? Ay, sus, may ginoong buhay ito. Dami naman kasing nauuto talaga dito sa ng NPA, no? Sinayang ho yung buhay. Ano ba naman yan? Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na po ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes nga po tayo ngayon na 26 ng Pebrero 2024. 7,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog.
Mahiwagang tunog. Ayan, ang latest clue na ibinigay natin, ang bagay na hinahanap natin pareho, yung dalawang items, parehong may bagay na umiikot. Spinning around. Round in circle. Teka, baka umulan pa. Ang inyo po mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Paunahan yan dahil giveaway ho yung clue na ibinigay natin para maibigay na ho natin yung premyo. Nangako naman ang National Historical Commission of the Philippines na patuloy na gugunitain ang EDSA People Power Revolution, deklarado man itong holiday o hindi. Ayon kay Ian Alfonso, supervising researcher ng Research Publication and Heraldry Division ng NHCP. Line itong mapanatili ang alaala ng 1986 People Power at ang mga naging pakinabang nito sa bansa. Pinaunahan ng NHCP ang wreath-laying ceremony sa People Power Monument kahapon. Nilahukan ito ng pamilya at mga kaibigan ng mga biktima ng martial law. Nagkilos protesta naman ang ilang progresibong grupo sa Albay sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang sa mahok sa pagkilos ang Bicolana Gabriela at Kabataan Party List Bicol sa Peñaranda Park. Marin itong kinundina ang mga anti-poor initiative ng gobyerno gaya ng Charter Change, PUB Modernization Program at ang Rice Liberalization Law. Patay naman ang isang motorista matapos sumalpok ang isang dump truck sa bayan ng Tui sa probinsya ng Batangas. Ayon sa report ng Batangas Police, binabaybay ng motorista na si Arnel Bayoborda ang National Highway sa Barangay Sabang bandang alas 7:20 ng gabi nang bigla itong sumalpok sa likuran ng 12-wheeler truck na nasa outer lane ng kalsada. Hindi naman malinaw sa ulat kung nakapark ba yung truck pero nakabukas daw po yung signal light. Wala ring report kung nakasuot ng helmet ang biktima. Sa ngayon ay naalam pa ng mga pulis ang iba pang mga detalye habang nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck. Nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency ang higit sa 300,000 pesos na laga ng shabu sa isang high-value target sa Santiago Village, Concepcion, Tarlac. Sa tulong ng PIDEA Central Luzon at Security Group Northern Luzon, nahuli sa Maybas Operation ang suspect na si Jeremy Brian Reyes, 27 anyos, na taga Las Piñas City. Ba't talaga dumayo pa ng Tarlac? Na-recover ng PIDEA Tarlac ang isang sachet na naglalaman ng 50 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 345,000 pesos. Natupok naman ang apoy ang nasa 10 kabahayan sa bayan ng Binangonan, lalawigan ng Rizal. Ayon sa Police Region 4A, 10 pamilya na wala ng tirahan ang sumiklab ang sunog dakong alas 9:30 ng gabi sa isang bahay sa Barangay Darangan. Agad na apula ang sunog makalipas ang may 37 minuto at walang naitalang nasawi o nasugatan. Patay ang isang 17 anyos na lalaki matapos tangayin ang malakas na alon sa Malaegno River, Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Ang biktimang teenager ay si kinilala lamang sa alias na Edgardo. Naliligo ito kasama ang kanyang mga kaibigan ng mangyari ang trahedya. Naisugod pa ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center si Edgardo pero idineklara ng dead on arrival. Ay nako, ingat-ingat ho tayo sa lahat ng mga may lakad ngayong araw nito. Mag-iingat din po laban sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian, baunin bilang proteksyon laban po sa mga mikrobyo. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households at sa ating mga emergency kit. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% ay isopropyl alcohol. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol, ayun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya,
pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang hindi ko alam kung si Mayor Cocoy Salvador ay gumagamit din ng alcohol bago ito dumampot ng mga pika-pika. Ayan, ang cowboy na pero syempre naguhugas ng kamay. Ayan, ang cowboy na mayor ng San Jose City, Nueva Ecija, si Mayor Cocoy Salvador. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Congressman. Bilib sa inyo, kahit yung mga tricycle driver na nakakausap namin, sabi lupit ni Mayor Cocoy, pagka may nag-inyaya sa kanya sa tabing daan, kahit na ordinaryo yung pulutan, tumitira. Ganon daw kayo kakoboy. Walang ipinagbago. Noon at ngayon, ganon pa rin. Taka muna, Mayor. Kumusta naman ho yung ating mga magsisibuyas? Alam naman natin dyan ho sa lungsod ho ng San Jose, meron talagang barangay Sibot. Yung barangay Sibot, galing hango daw ho sa pangalang sibuyas. Kaya ganun ho kalam. So, kumusta ho yung mga magsisibuyas natin? Sa ngayon okay naman yung magsisibuyas. Meron tayong mga tinatawag na peste ng sibuyas, yung harabas, pero very minimal lang. Ganun ba? Kasi dito sa San Jose, dito sa San Jose, pero balita ko sa ibang bayan, medyo grabe yata. Anong intervention ang ginawa? Bali dito po kasi, syempre, yung mga insecticide, inagapan nila ang pag-a-apply para makontrol nila ang mga armyworm o harabas. So ibig sabihin may mga kumbaga sa karanasan pa lang nila napipigilan. Sana gayahin ho ng iba pang mga magsisibuyas para hindi sila masyado napiperwisyo. Kasi nabalitaan namin na last month pa, January, meron na sa ibang bayan. Kaya siguro yung mga farmers ng onion dito sa San Jose, pinaghandaan na nila yan. Oo. Anyway, pero kumusta hong bentahan? Magkano ho ang presyo ngayon? Ang presyo ng sibuyas ngayon depende sa buyer at kasi ang presyo ng sibuyas napakalikot. Pwedeng yung presyo ngayon bukas iba na naman. Pwedeng taas baba. Pero ngayon, ang balita ko nasa 32, 33. Talaga ha? Per kilo. Yung red onion. Hindi, sa market yung 30, 32. Sa bukid, yung bagong harvest. Sabi nila 20. Sobra naman pala Hindi, yung white onion, 18 to 20 pesos. Yung white onion. Pero yung pula? Yung red onion, nasa 32, may 33, may 34. Kasagsagan pa ng harvest ngayon, di ho ba? Ngayon ang kalakasan ng harvest. Start na. Kasi nga, nung weekend, nandyan ho ako sa San Jose, nakita namin yung truck yung mga naghahakot ng mga sibuyas Marami kasing sibuyas din dito. Yung mga upland natin dito, yung mga non-irrigation natin, puro onion ang tinatanim. Pero yun, wala kayong cold storage? Nasa palayan ng cold storage? Nasa palayan ng cold storage. Pero dito sa may part ng CLSU, yung tapat ng Tipin Carabao Center, ang ating provincial nagpapatayo ng cold storage project ni Governor Oy Umali. Mayor, matanong ko lang kasi sabi ko nga alam niyo naman Central Luzon rice granary yan. Ano mang nilatag yung mga programa para sa mga magsasaka? Dahil sabi ko nga kanina no farmers, no food. Nasa huling term na ho kayo ngayon, di ba? Bilang mayor ho ng San Jose City? Last term na. Ano ho yung mga programang nakalatag para ho sa mga magsasaka? Gano'n pa rin. Nakakakuha naman sila ng
libreng binhi ng palay. Meron din kaming binibigay na sa onion seeds. May mga gano'n kaming binigay at ang national naman tuloy-tuloy yung magandang programa nila na may mga natatanggap na fertilizer. At mga ibang last 2 weeks nagpamigay din kami ng foliar fertilizer para sa mga nasiraan nung nakaraan ng onion. Sa bagay, sabi ko nga, kung talagang hindi kumikita ang magsasaka, bakit thriving ho ang San Jose City? Diba? Meron yatang magbubukas ng malaking mall dyan eh. Tuloy ba yun? Meron dito sa may tapat ng public market na bagong building na ginagawa. Meron naman. Meron pa daw isang malaking mall eh. Tuloy ba yun? Hindi natin alam kung SM kasi may property ni SM dito. May lupa na. hindi nyo lang sigurado pa, no? Pero SM siguro. Hindi. Meron na silang nabiling property dito eh. Na pending lang yung pagko-construct nila nung dapat before pandemic yan eh. Sakto naman nagkaroon ng pandemic. Hindi, yun nga eh. Kaya sabi ko nga, kung talagang naghihirap yung magsasaka, ano naman eh, ang San Jose ho predominantly agricultural area, di ba? Karamihan dyan, tanim. Kung hindi kumikita ang magsasaka, saan kumukuha ng pera yung mga taong mamimili doon sa kaliwat kanang nagbubukas ng mga mall? Diyan po sa San Jose, di ba? Kasi maganda presyo ng palay last year pa. Kaya naging guminahawa uli ang mga farmers natin dito. Okay. Kaya nga ho namin, minabuting makausap kayo sa amin. Ano nga natin? Ano ba sikreto ng mga magsasaka dyan sa San Jose City at thriving ho yung lungsod at maraming mga development? Di ba? Ang sabi nyo naman, wala nang ibang sikreto dyan kundi subsidiya para sa mga magsasaka. Anyway, congratulations so Mayor Kokoy. Thank you for joining us and maraming salamat ho sa impormasyon na ganun palang presyuhan ngayon ng sibuyas dyan. 30 to 32 yung farm gate price. Okay. Hanggang 34. May nagsasabi ng 34. Kahit kahit malawakan, maramihan na yung harvest kasi ito depende sa buyer. Depende talaga sa buyer. Mamili na lang tayo ng buyer na papapasukin. Hindi naman pwede. Ang dami kasing buyer. Ang daming dumadayong buyer dito. Okay. Sige. Mayor, maraming salamat. Maganda quality ng onion. Ingat po kayo. Thank you. Uy, teka nga pala. Yung bang Pantabangan area nyo rin? Hindi, no? Hindi. Labas na ng District 2. District 2, Pantabangan. Labas na yun labas na ng San Jose City, Oo, labas na. Okay. Dami din development doon eh. Anyway. Maraming resort doon. Maraming resort ngayon. Maraming mga bagong bukas na resorts. Mayor Kokoy, maraming salamat Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat sa Kong. Si Mayor Mario Kokoy Salvador ng San Jose City, dyan po sa Nueva Ecija. Magandang umaga, Pilipinas! Kaasan ba yung item na binasa ko kanina? Kasama na natin ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel, good morning po sa inyo, ma'am. Hello, ma'am? Ay, nawawala si Colonel Francel. Colonel? Hello, sir. Ayan, hello, sir. Nasa Zoom pala. Ma'am, good morning. Good morning, sir. Na-verify, tinatanggi ng NUPL, ng National Union of People's Lawyer, yung bakbakan na nangyari dun ho sa nakinasangkutan po ng isang abogado. Sabi ho nila, wala naman daw ganung pangyayari. Anong latest natin dito, Colonel? Yes, sir, no? Nagkaroon po tayo, sir, ng Joint Enhanced Military Police Operation, yung tinatawag po nating GEMPO. So, ang layunin po nito is mag-implement po tayo ng warrant of arrest. So, nangyari po ito nung nung February 23 sa Purok Matinao sa Barangay Campagaw, Bilar sa Bohol, sir. So, dito, sir, meron po tayong 5 na kumbaga na neutralize po sa kabilang panig.
ito po yung mga remnants ng Bohol Party. No, ang naglilid po nito ay si Domingo Jaspe Compok o si At Silong. So 5 po ito, sir, no. Siya po yung si At Silong po, ang commanding officer ng Sandatahang Unit ng pang-propaganda o yung tinatawag nating SYP. Ang isa rin po rito ay si Parlita Segovia, no? At siya po yung assistant squad leader ng political guide. Andun din po si Marlon Omusura o si alias Darwin. Siya po ay squad leader. At ito nga po, napasama rin po rito si Hannah Joy Cesista o ang ating AKA po na si Maya o Leanne or NPSRL, sir. At ang panghuli po, isang tinatawag po nating waning squad member po siya. Oh, pero itong si Hannah, na-verify din ho ninyo na talagang bar passer noong 2023? Opo, sir, no, sa atin pong intelligence gathering, no, ang kabilang po dun sa 4 na iba pang namatay mula sa CPP-NPA, si Attorney Hannah J. Cesista. So kilala siya, sir, bilang si Maya o Lian. Siya po ay dating miyembro ng Anak Bayan Cebu. So yun, sir, yun yung kinatawan ng National Union of People's Lawyers ng Cebu bago po siya sumali sa CPP-NPA sa Bohol Party Committee noong taong 2020 po. Ibig sabihin, nung manumpa siya bilang abogado, miyembro na siya ng NPA? Parang ganun, sir, no? Nag-transition na siya, no? From sir, nagsimula siya 26 years old kasi itong si Maya, sir. Opo. Siya po ay isang tubong katubig sa Northern Samar. Nakapagtapos siya, sir, ng BS Political Science sa UP Cebu noong 2017. Tapos, sir, kumuha siya ng law sa University of San Carlos. Yun, sir, nakakalungkot nga po at nakakabasag ng puso para sa kanyang mga magulang dahil pumasa lang siya ng bar, sir. Nito lang pong Nobyembre 2022. Oh, pero wala siyang disclosure. Wala naman siyang kinasangkutan ang mga kaso before. Wala naman, sir, no? Pero identified po kasi siya. Siya daw umano po ay ang party wife ni Parlito Segovia na kilala bilang Aldrin na namatay din nung sa the same encounter, sir. Ano yan, ma'am? Even prior to taking the bar, may mga ganong impormasyon na ho tayo? Kasama na siya, sir, sa listahan po ng mga pangalan, sir, na kasapi po nitong grupo na ito. Tsaka hindi naman yata ang hinahanap lang para mag-take ka ng bar kung ikaw ay merong pending administrative o kaya criminal case, hindi yung involvement mo sa anumang partido. Kaya nakakapanghinayang, kababagong bar passer, pero outside of this, wala naman kayong iba pang nasa listahan or na may identified lawyers na kahanay din sa kilusan? Sa ngayon, sir, wala pong naibato sa aking information about this, but we will check, sir, on the on this sa ating mga intel reports and intel gathering sa listahan, sir. Pero sa ngayon kasi, sir, tuloy-tuloy po yung ating mga pursuit operations and yung sana nga po sa natitira din na membro nito, sir, no? So, nito nga pong recent days, sunod-sunod yung enkwentro natin, sir, no? So, yung Chief of Staff mo natin actually lauds the dedication and heroism of our soldiers. Marami tayong enkwentro, sir, sa Bohol, sa Negros, sa Agusan, sa Albay, sa Cagayan, Lanao del Norte. Sabay-sabay ito, sir, no? We're really focused and dedicated on really ending our insurgency problem within the year po. Insurgency, what about yung nangyayari sa Munay, sa Lanao? Yes, sir, kasama na rin po ito, sir. Sabay-sabay po itong lahat ng operasyon natin against CTGs na rin po, LTGs rin. Okay. Anyway, yun lang nakakalungkot. Siguro, ewan ko kung tamang sabihin ko sa inyo na kayo yung bilang isang ina siguro, ano yung mensaheng gusto niyo iparating sa mga magulang na meron hong mga kaanak na alam nilang nandun pa sa bundok? Yun, sir, no? Sayang na buhay po talaga to si Maya, sir. Isa lamang po siya sa maraming kabataang Pilipino na ang buhay, mga pangarap, pag-asa,
mga pangarap na rin para sa isang maging magandang kinabukasan ay nasira matapos nilang madaya na sumali sa grupong terorista ng CPP, NPA, NDF. So ang babala po natin sa nalalabing terorista, according from our Chief of Staff po, ay magbalik loob na po sa pamahalaan and join back the ranks of society and live normal lives. Lay down your arms or suffer the same fate as their comrades. So, konti na lang po ito. Yung mga aktivista na tuluyang naging armadong rebelde, tinahak nila yung maling landas, na sira yung pangarap nila, sira yung kinabukasan nila, ang buhay nila ay kanilang sinayang. So, yung mga kabataan na ito, sir, maging mapanuri, mag-isip po talaga sila bago sumali dito. Ang mga magulang po, gabayan po natin ang ating mga anak. No? So, dapat po tingnan natin, alamin natin yung kanilang mga activities and support them po and tell them guide them to the right path. Colonel Francel, maraming salamat for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you. Ingat po kayo. Good morning, sir. Thank you. Si Colonel Francel Padilla, ang spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Talaga nakapanghinayang mantakin ho ninyo. Gumugol ng napakahabang panahon para maging abogada. Pero sa halip na i-practice ho yung kanyang mga natutunan at naipasa, nanatili po sa bundok. Ay, ano ba naman yan? 3 magkamag-anak patay sa sunog sa Taytay Rizal. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel. Good morning, Kuyang Angel. Pero hindi magandang balita ito. Patay ang 3 magkakaanak sa isang sunog na sumiklab sa Barangay Dolores sa Taytay Rizal kagabi. Pinilala ng Taytay Command Center itong mga nasawing sina si Lerina Valera, 59 years old, si Gloria de Silva, isang senior citizen, 77 years old, at Elvila Valera, napawag mga nakatira sa isang bahay. Sa impormasyong nakalap ng DZRH News, sinasabing na-trap ito sa parehong bahay kung saan nagsimula yung apoy itong 3 biktima. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng SOCO ang pinaka-nasabing pangyayari habang nagpapatuloy din ang assessment ng Bureau of Fire Protection sa pinakalawak nitong sakop ng nilamon ng apoy. Personal na binisita ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan itong mga sinalanta ng sunog na sumiklab alas 3 ng gabi na pula 9:51 PM matapos lamang umabot sa unang alarma pero nag-iwan ng 3 casualty. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Ediel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ediel. Baka sabihin naman ninyo, puro negative yung mga balita natin. Ito naman, maganda balita. Anti-TB medicine nakatakda ng i-produce ng mga drug manufacturer sa Pilipinas. Bogaling. Detalye na balita mula kay Pamela Adriano. Pam, good morning. Maaaring asahan ng mga Pilipino ang mga anti-tuberculosis medicine dahil nakatakda itong i-produce ng mga local drug manufacturer. Ito ang sinabi ng Private Sector Advisory Council sa pulong nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PSAC Healthcare Sector Lead Pauro Borromeo, nakipag-ugnayan sila sa Department of Health para pagtuunan ng pansin ang pagpoproduce ng mga gamot tulad ng anti-TB, gayon din ang anti-HIV. 5 local drug manufacturers na anya ang pumirma para makiisa sa pag-produce ng anti-TB medicines. Paliwanag ni Borromeo, dati raw ay maraming local manufacturers ang hindi nagbibid sa produksyon ng anti-TB drugs. Dagdag pa nito, parehong inisyatiba ang gagawin para sa HIV dahil ito raw ang mga prioridad ng administrasyon. Nakakuha rin sila ng suporta mula sa Food and Drug Administration o FDA. Ayon pa kay Borromeo, nasa 24 na manufacturers na ang nagpakita ng kahandaan sa pagpaproduce ng anti-TB drugs habang isa naman ang para sa HIV medicines. Matatandaang nauna nang magbigay ng kautusan ng Pangulo sa DOH at FDA na makipag-ugnayan sa mga pribadong sektor sa pagtukoy sa mga gamot na maaaring i-produce sa bansa para maibaba ang halaga ng mga ito at masiguro ang supply para rito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ma'am, at muli ang ating paalala sa ating mga suki, lalong-lalo na dyan sa abroad. Suportahan natin ang mga produktong atin. Tangkilikin ang gawang Pinoy, katulad po ng Tangerine Chocolate, produkto po ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa
Tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magnaniyog na natin umaasa sa kopra ngayon po ay mga MSMEs dahil nagtatanim ho sila ng kakao sa ilalim po ng mga nyugan. Yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ni Dr. Helen Tan. Dinala dyan sa Quezon. Itinanim ng malawakan at ngayon ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans. Kaya meron po silang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Kaya suportahan ho natin ito pong mga magsasaka dyan po sa Quezon. Tangkilikin natin ang kanilang mga produkto. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Available sa tangerinechocolate.ph. At ang ginamit to ng mga raw materials dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang mangga, halimbawa, o yan, ani din ho ng mga magsasaka dyan ho sa Quezon yan. I-check ho ninyo yung mga variants na available. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin, suportahan ho natin ang ating mga magsasaka, suportahan po ang mga MSMEs para umunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5. Champion! Ilang panahon, nagbalik na ang lamig ng temperatura sa Metro Manila. Kaobet, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Ang panahon natin ay kasalukuyang naapektuhan, partikular na ng northeast monsoon o amihan. Kaya medyo asahan natin ang pagbaba ng temperatura, lalo na bandang gabi, sa mga susunod na araw. Dahil sa kasalukuyan ito umiiral, partikular na sa bahagi ng Luzon na magdadala ng mahihinang mga pag-ulan, partikular na sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon naman, asahan pa rin natin ng mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan, habang sa nalalabing bahagi ng bansa, sa Visayas at Mindanao, meron pa rin tayong mga thunderstorms, mga pulupulong pag-ulan na may kasamang pag-init at pagkulog. Wala tayong nakataas na gale warning ngayon sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya ligtas naman pumalaw ang mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka. Wala rin tayong minomonitor na low pressure area, medyo malit pa yung chance na magkabagyo tayo. Posible hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Pebrero, wala tayong nasang bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yan, Sir Angel, ang ating inaasang magiging lagay ng panahon. Wala nakataas na gale warning? Wala po nakataas. Okay, agwat ng temperatura sa Kamaynilan for today ay 24 to 32, sa Cebu 25 to 31, sa Davao 24 to 32, sa Tagaytay inaasahan natin nasa 22 to 30 degrees Celsius, sa mga kababayan natin sa Baguio nasa 15 to 24 degrees Celsius. Lamig ha? Oo, thank you ka, Obet. Magandang umaga. Si Obet Madrina mula sa Pag-asa. Ba yan nagsasapaw-sapaw na? Ulitin natin ha? Maganda umaga, Pilipinas! Papapatiin ko pa naman ng magandang umaga si Professor Andy Pereria. Professor ho namin dati ito sa AIM. Prof. Andy, magandang umaga po sa inyo ha. Na nakikinig daw ho siya dyan sa may bandang Batangas. Magandang umaga sa mga Batangas. Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ulitin natin ha. Happy birthday po kay Governor Lala Mendoza Talinio ng North Cotabato. Gob, happy birthday and more birthdays to come. Ingat po kayo lagi. Ayan ha, si Gob Lala ho ay nagdiwang ng kanyang birthday. Huwag na natin sabihin yung edad. Baka magalit pa. Ha? Pero bata pa si Gob. Younger sa akin ng mga 10 years. 40 na ako. Dito mga 30 na siya ngayon. Eto ba, 40 anyos din si Attorney Manny Casino ng Globe. Happy birthday po, Attorney Manny. At saka si Director Eng Sucro ng DPWH, ang mother po naman ni Mayor Jury Sucro ng Kalibo. Happy birthday! Maganda umaga, Pilipinas! Gusto ko sana silang padalhan ng tangerine chocolate Kaya lang, hindi ko alam yung exact address Joke. Ayan, tangerine chocolate produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. 5:32 oras sa buong Kapuluan. Tambay muna sa mga reporter natin. May kwento. Sabi nung isang magbe-birthday, Jeannie, birthday ko naman ngayon May kaibigan sa Jeannie. Jeannie, birthday ko naman ngayon Bigyan mo naman ako ng bagay na pampabata. Sabi ni Jean, talaga gusto mo ng bagay na pampabata? Oo naman. Alam mo naman, pagkabata ka, lapitin ka ng mga grasya, lapitin ka ng mga chicks, gano'n ha. Parang si Rita Ladro lang yan. Bigyan mo naman ako ng pampabata. Sabi ni Jeannie, matutupad kamahalan.
Ayun, binigyan siya ng tsupon. Maganda umaga, Pilipinas! Batang-bata, ano ha? Pero ito, hindi naman ho batang-bata, hindi din ho gano'ng kaedaran, ano ha? Abay, mantakin ho ninyo, natutulog! Natutulog si Undersecretary Yusek. Huwag ka naman magagalit ho na sa mga empleyado ho ninyo, sa mga staff ho ninyo na nagpaparating ho sa amin ng impormasyon. Takot na takot. Sabi, sir, huwag na muna yung huwag nyo yung pangalanan kung anong ahensya yan. Kasi baka, Yusek, alam ho ninyo, yung mga tauhan ninyo nagmamalasakit lang. Nagmamalasakit dun ho sa mga ninong ho ninyo na mga senador na nagpa-appoint ho sa inyo dyan sa inyo sa pwesto. Yung sweldo kayo galing sa kaban ng taong bayan, pera ng taong bayan, pagkatapos natutulog ka. Anong kita-kita ho na sa presidential table natutulog. Kahit daw nakatayo ito, natutulog. Kung meron ho kayong dinaramdam na kung ano pa man sa araw-araw, magpahinga na ho muna kayo. Ibigay nyo sa mga kaya naman hong gawin yung trabaho, ano ha? Huwag yung pasisweldohin kayo ng taong bayan, matutulog ka sa trabaho. Ano ka ba? Diba? Kami nga, madaling araw pa lang bumabangon eh. Maghapon ho kaming gising eh. Padala kaya natin to ng Ultabayo, ano ha? Ano nga bang Ultabayo, Yusek? Ang Ultabayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement. Bibigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng mahimbing na tulog sa gabi para kinabukasan masiglang-masigla ka. Nalabanan mong puyat, depression, stressful sa buhay. Ayan. Ang Ultabayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor para labanan po ang paghina ng ating immune system. Ano, ha? At yan po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Available po ang Ultabayo sa Lazada at Shopee o dili kaya sa iba't ibang mga branches po ng Mercury, ng Amesco Drug at iba pang mga pangunahing drugstores dito po sa Pilipinas. Ano, ha? Ngayon, kung kayo may mga concerns, i-text po ninyo sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Sa panahon ho ng pangangailangan natin ng kaagapay sa buhay, stressful na buhay, mag-Ultabayo ho tayo, ha? Available sa Shopee, sa Lazada, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Mercury Drugstores nationwide. Maganda umaga, Pilipinas! Suspect sa pang-hold up sa isang vape shop sa Valenzuela na aresto naman sa Pasig City. Detalye mula kay Edwin Duque. Edwin. May buntag ko yung jail, arestado na ng Valenzuela Police ang pinaguri ang top 10 most wanted person sa lungsod sa barangay Pinagbuhatan, Pasig. Inilala ito ni Police Colonel Salvador Bisturan Jr. Ito suspect na si Brick Llamas, 22 years old, residente ng Binanguran, Rizal. Ayon sa ulat ng pulisya, si Llamas ay isa sa 3 hold-upper na nakatakas noong December 5, 2023, habang nahuli naman ang 3 nitong kasamahan. Matandang hinold up ang isang bake shop sa Valenzuela sa Del Rosario Street sa Barangay Marulas, kung saan ay umabot sa 2.4 milyong halaga. Ang produkto na cash ang tinangay ng mga hold-upper mula sa may-ari ng tindahan. Matapos looban ng 6 na tindahan, ay mabilis namang nakatakas gamit ang isang sasakyang inupahan ng grupo. Kagad bumuna Station Post Investigation Team si Colonel Bestora para sa pagtugis sa mga suspect. Sa sinagawang palang operasyon ng investigation team, natunton at nahuli ang 3 suspects sa pamamagitan ng Global Positioning System o GPRS o GPS at tracking na may-ari ng inupaang sasakyan. Isa sa mga binanggit na pangalan ay itong si Llamas na isa umano sa kasama nilang tumakas. Sa tulong na informant, nagtiwala sa pulisya kaya natunto ito si Llamas sa Pasig. Matandaan ang warrant of arrest laban ng mga Llamas ay inihain o inilabas ng Valenzuela Regional Trial Court Branch 285 sa kasong robbery noon pang January 22, 2024 na may rekomendang 100,000 pesos piyansa para sa pagsamantalang itong kalayaan. Wala pa rin sa kanana sa Pilipinas, bisa rin sa Kusara 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Edwin. Ay, magandang umaga din nga pala kay Secretary Naida Amping. Kumusta ho ni Boss Naida ang mga taga-Maynila, ano ha? Pangulong BBM pupunta naman ng Australia para talakayin ang defense and security, multilateral cooperation at iba pang mga usapin. Detalye na balita mula kay Pamela Adriano. Pam, good morning.
Nakatakdang bumiyahe papuntang Australia si Pangulong Bongbong Marcos sa February 28 hanggang 29 para talakayin ang strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Magkakaroon ng magkahiwalay na pagpupulong ang Pangulo kasama ang Australian senior officials kung saan pag-uusapan ng defense and security, trade, investments, multilateral cooperation at iba pang issue. Inaasahan din ang pagpirma sa panibagong mga kasunduan para suportahan ang kooperasyon ng ating bansa sa Australia at upang palawakin pa ang ugnayan ng dalawang bansa para sa mutual capacity building. Sa darating na Nobyembre ay nakatakdang ipagdiwang ang 78th anniversary ng Pilipinas at Australia para sa diplomatic relations. Nananatili ang Australia bilang isa sa dalawang bansa kung saan mayroon ang Pilipinas na Status of Visiting Forces Agreement. Matatandang noong 2023, pumirma ang dalawang bansa para sa strategic partnership na mas nagpalawig pa ng kanilang comprehensive partnership noong 2015. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Pam. Posibleng magpatupad ng tapyas presyo sa kanilang produkto ang mga oil company sa bansa. Sa pagtayo ng oil industry sources, maglalaro ng 70 hanggang 1 peso and 10 centavos, 70 hanggang 1 per litro ang rollback sa presyo ng gasolina. Habang 85 hanggang 1.25 naman ang rollback sa bawat litro ng diesel, 65 hanggang 1.5 ang sa bawat litro ng kerosene. Ibinatay ang pagtaya sa oil price adjustment sa naging presyuhan ito sa pandaigdigang merkado. Aba, good news yan. Sinibak ng Pangulong Bongbong Marcos ang administrador ng Local Water Utilities Administrator na si Vicente Homer Rebil. Sa appointment paper na may petsang Pebrero 19, ipinalit ng Pangulong Marcos si Jose Moises Salonga bilang bagong luwa administrator. Matatandang tinalaga ng Presidente si Rebil na dating Vice Gobernador ng Masbate noong Pebrero ng 2023. Gaya ni Rebil, isa ring abogado si Salonga na malawak naman ang karanasan sa sektor ng enerhiya. Ayan, Tatalakay na ng Kamara ang economic charter change ngayong Lunes. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., sisimulan nila ang deliberasyon sa resolution of both houses number 7 bilang Committee of the Whole. Imbitado sa mga inisyal na debate ang ilang ekonomista at iba pang resource person mamayang 1:00 ng hapon. Target ng Kamara na magsagawa ng 3 pagdinig kada linggo tungkol sa economic chacha at aprubahan ito bago sumapit ang Semana Santa. PNP nakiramay naman sa pamilya ng namatay na pulis sa madugong engkwentro sa Bohol. Detalye na balita mula kay Mal Gonzalez sa Rich Bay. Bal. Good morning, Kuya Angel. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine National Police sa pagkamatay ni Police Corporal Gilbert Ampera habang isinasakatuparan ng kanyang tungkulin sa bayan. Si Corporal Ampera ay miyembro ng Bohol Police Provincial Office na casualty sa enkwentro ng PNP at AFP laban sa mga teroristang New People's Army noong Biyernes sa bayan ng Bilar sa Bohol. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., lubos na pinagluluksa ng buong hanay ng pambansang pulisya ang pagkasawi ng isang alagad ng batas. Kasabay nito ay tiniyak din ni General Acorda na mapapabilis ang pagbibigay ng mga benepisyo sa naiwang pamilya ng pulis. Magsisilbi sana ng warrant of arrest ang pulisya at militar sa top NPA leader na si Domingo Campok nang mauwi sa enkwentro. Bukod sa napatay na si Corporal Amber, ay sugatan din ang isa pang alagad ng batas habang 5 rebelde ang napatay din sa nabanggit na bakbakan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Val, ito yung pinag-usapan namin kanina ni Colonel Francel Padilla, no? Yung may 5 namatay na NPA kasama yung isang abogada. Correct, Kuya Angel. Oo, yan yung matutong enkwentro nung umaga. Halos madaling araw ng umaga nung araw ng Biyernes, Kuya Angel. Kaya kung walang enkwentro, paano may namatay na pulis? 'Di ba? Kasi 'yun ang sinasabi ng NUPL, wala na pinasuko daw yung mga yung mga napatay. Itong NUPL talaga, mabaliktad lang yung story 'Di ba? Alam mo naman Kuya Angel, pag napunta na sa
sa mga, lalo na yung mga militanteng grupo, Kuya Angel, iba na yung kanilang kwento. May matakin mo, hindi rin kasi kumpleto yung statement nila. Ngayon ko nga lang din nalaman na may kaya nga kanina ko pa pinapalo up sana ito. So may napatay na isa lang ang napatay, no? Kuya Angel, meron pang isang nasugatang miyembro ng PNP. Kuya Angel, may report dito ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Separate report yung kanilang... magkahiwalay yung report. Oo, Kuya Angel, kasi joint forces ito, Kuya Angel, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Dahil alam nilang may mangyayaring resistance, Kuya Angel, dito sa miyembro ng NPA. Kaya joint forces yung nagpatupad ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban dito sa isang miyembro ng PNP na may patong na ulo. May 2 milyong piso yung patong sa ulo. Sino doon? Sino doon yung may patong? Yung si Domingo Compok, Kuya Angel. Yung pinaka-commander. Yes, oo. May patong sa ulo ito. Isang teroristang rebelde. Kaya malaking puwersa ng PNP at AFP yung ginamit. Pero ay ganoon pa rin, Kuya Angel, yung inaasahan ng mga alagad ng batas at ng militar na magkakaroon ng resistance nangyari nga. Kaya isang pulis yung nasawi, Kuya Angel. Ay, susme, Ayan. Thank you, Bal, for the additional information. Magandang umaga. Thank you. Back to you, Kuya Angel. Ang pangalan nung Police Corporal Amper. Kasi hindi nabanggit di ba hindi din nabanggit kanina ni Colonel Padilla na may napatay doon sa may napatay na pulis doon sa encounter. Dito ayun ang hinahanap nga ay pero yung asawa ni ni Attorney Hannah J. Deputy leader ng deputy platoon leader ng mga teroristang NPA na nag-ooperate diyan po sa Bohol. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, naku, so kawawa naman din yung mga naulila. Sana bigyan din sila ng bahay. Mura bahay dyan sa sa mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yan po ang pinakamurang ready for occupancy units na available po sa housing industry with easiest term. 5% down payment, pwede pang gives. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 20,000 pesos all in down payment. Pwede ka maglipat bahay agad after take out ng Pag-ibig Housing Loan after 7 days. Napakaganda hong investment po nito dahil napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon kayo magpapareserve o bibili, meron pa kayong chance na manalo ng trip for 2 to an Asian destination. Halimbawa, Japan o hayo ko sa mga Pilipino dyan sa Japan. Pwede rin kayo sa Thailand, sa Taiwan, sa Singapore, sa Macau. Ayan, kung saan laland ang inyong dart. Kaya bago magpunta doon, mag-practice na munang tumira ng dart. Kaya lang ingat kayo dahil kuminsan nakakasakit din ng kamay yung pag hindi ka sanay. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Punta na kayo dyan po sa Westchester Realty, Severa Mabalacat, Severa Bacolor at sa Mira o dili kaya makapag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Renato Bucaloy, ganyan naman daw talagang NPA. Pa-victim mode. Oo nga naman. Ano bang ginagawa mabuti nito para sa bayan? Wala ako nabalitaan kaya kayo nandyan sa bundok. Sumuko na kayo. Wala namang magiging magandang buhay sa inyo sa malapit na kita ninyo yung China. Ang China economic giant na ngayon. 9 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Champion. 7 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga, I am sorry si Mariel Rodriguez matapos na magpagluta drip session sa opisina ng kanyang mister na si Senator Robin Padilla.
Pero nilinaw ni Mariel, vitamin C drip at hindi daw po glutathione drip ang itinurok sa kanya sa loob ng Senado. Talaga? Vitamin C? Basta ako, ang vitamin C, iniinom lang namin. Hindi naman namin kailangan i-drip-drip yan. Okay, di magpalasot na. Tanggapin natin. I'm sorry na nga eh. Kaya lang ho, hindi naman kliniko yung Senado. Dapat nagpaalam ka, nagko-coordinate kasi. Ginawa umano niya ang infusion upang maging inspirasyon sa publiko na iprioridad ang kanilang kalusugan kahit nasaan sa kanilang lugar. Gusto ko na sana tanggapin, kaya lang sabi, gawin daw model. Iprioridad ang kalusugan kahit nasaan silang lugar. Oy, teka muna ha. Yung pagdidrip, yung paglalagay ng IV sa katawan, hindi yan dapat ginagawa ng kung sino-sino ng ordinaryong mamamayan. Mamaya yung maglagay ng magturok ng kung ano-ano yung mga ginagawa ho yan ng mga doktor, ng mga kumadrona, ng mga malisensyadong gumawa niyan, Mariel. Hindi kung sino pa man, Ayon sa misis ni Binoy, wala siyang intensyong sirain ang integridad at dignidad ng Senado. Oo nga, wala kang intensyon. Napapahiya lang yung mister. Napupuna na nga yung mister mo na nagsusuklay ng bigote habang nasa sesyon eh. Ikaw naman, pa-drip-drip ka pa tapos... sige. Anyway, nag-sorry na. Magsasagawa naman ang COMELEC ng demo sa harap ng mga mambabatas para sa automated election system ng South Korean firm na Miro sa susunod na buwan. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, pupunta ang poll body sa Kongreso sa Marso 5 para i-demo ang prototype machines. Kasi nga po, hindi yung machine ho na gagamitin, first time pong gagamitin sa Pilipinas. Hindi pa po ito nagagamit sa anumang panig ng mundo. Yung mga pumalpak daw po na ginamit sa ibang bansa, hindi daw yun ang gagamitin. Kaya ang ipinakita ay prototype. Hindi pa ho nagagamit sa dayan. Hindi pa nagagamit sa dayan. Hindi pa ho nagagamit sa anumang halalan. Layon po nito na mapawi ang agam-agam ng mga mambabatas at ang publiko sa 2025 national at local elections na pangangasiwaan ng COMELEC. Sinabi ni Chairman Garcia na gagawin ang demo bago pa simulan ang manufacturing ng vote counting machines. Ayan. Okay. Sige. Sinabi po ninyo. Sige, bigyan natin. Malam mo baka nga naman ganun ka-effective yun. Ngayon, kung hindi effective, at pumalpak din, katulad doon ng ginawa sa ibang bansa, pasensyang taong bayan. Maganda umaga, Pilipinas! I am sorry din. Ay, sus, may ginoong buhay talaga, kawawang Pilipino. Paalam na muna tayo. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Magandang umaga kay Congressman Ador Plato na nagsusulong ng pagtatanim ng kawayan dyan po sa watershed area ng Angat Dam. Sa Norsagaray, sa Angat at saka sa Santa Maria. Thank you, Kong Ador. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ay galing po sa kay Lin Yutang. Sino nga ba si Lin Yutang? Si Lin Yutang po, ayon po sa aming research. Teka muna, hinahanap ko lang sandali. Ayan, ay isa pong Chinese inventor at linguist. Isa rin po siyang philosopher. Ang sabi niya, when small men begin to cast big shadows, it means that the sun is about to set. Wala na kayo. Anong interpretasyon nyo? Kita ho naman ninyo. Yung mga piyon, siya hong pumapapil ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! -2, magumag 2x2.